Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay August 5, 2021 at mapapaayon tayo. Hindi dahil sa ating index kundi yung lumabas po ng news kanina with regards po sa reshuffling ng ating mga stocks naman. So mamaya basahin po natin yung pinaka-summary ng nangyari naman sa kanya kasi nilabas na po yung mga bago nating list ng mga blue chips natin, yung ibang indices po ng sector natin. Di ba nakita natin si Naaba, nasama sa holding, si PHA, nasama din si doon sa blue chips po natin, si Converge at saka si ASEN. So hindi ko akalain may sasama din pala itong si Converge natin kasi halos wala pa siya yata siyang 1 year simula nung magkaroon tayo ng counting, di ba? July last year or June last year hanggang June naman this year yung yung criteria nila, pero mukhang binago ng konti. And then, mukhang maganda siguro pwedeng mangyari sa ating mga stocks bukas. Tignan po natin especially kung yung hawak mo na stocks is napasama po doon sa mga indices namin. So, very good news po yung nakita natin. Pero, balik muna tayo dito sa ating index. So, hindi maganda yung nangyari sa kanya. Nauntog tayo. Yung sinasabi natin, sakto, nauntog tayo sa MA20. So, hindi tayo makalampas dito sa ating MA100. Bumalik po yung ating index ng 6,547. Pero ang maganda dyan na nakita natin sa kanya for the past 3 days, nag-accumulate na po ulit yung ating mga foreign investors. So kanina meron tayong nakita medyo significant, 237 million po yung pumasok naman sa kanila. So nag-loss tayo ngayong araw na to, negative 0.58%. And then majority po ng mga trending stocks natin, di ba nag-aangatan naman sila kahapon, puro profit taking naman ngayon. So maliban dito kay ASEN saka kay Nickel, yung iba medyo na nag-pullback po yung ating mga price action. Si Dito, si Merimart, si BSE, lakas ng pullback, negative 8%. Si PHA, hopefully good news po yung mangyayari sa kanya bukas kasi nasama siya doon sa mga list ng mga sectors natin. Silipin natin mamaya yung mga stocks pa na iba. TBGI, alam mo na kung bakit siya naging trending. Kasama po siya doon sa ating or rather nabigyan siya ng franchise. Tatlo sila so kasama po itong si TBGI naman natin. Pag-usapan natin ng konti yung ating PSEI index naman. Okay? So as usual guys, kung bago lang dito sa ating trading channel, huwag niyong kalimutang basahin po yung ating disclaimer. So yung ginagawa po natin sa kanya, personal study lang po, technical analysis, and then wag na wag mong gagamitin as a reason to buy, sell or hold po ng mga stocks kasi personal opinion lang po natin to, and then syempre ikaw pa rin magde-decide kung anong gusto mong gawin sa iyong portfolio, sa iyong mga hawak na stocks kasi nga po may risk. So sabi nga nila, due diligence saka be responsible po doon sa ating mga trades naman sa kanya. Okay, so as usual guys, then sa mga bago po dito sa ating trading channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe dito po sa ating Palawi Trader na YouTube channel, and then open yung ating membership guys. So kung gusto mo mag-join, gusto mo ng guide, community, mga training, so pwede po dito sa ating group membership. So check mo na lang po yan. Or sabi ko sa inyo, madalas naman araw-araw naman tayo may vlog sa kanya. So tignan mo na lang, pag-aralan mo na lang yung ating mga ina-upload naman sa kanya. Or kung gusto mo talaga ng guide is mag-join ka po dito sa ating group naman. Okay po. And then meron tayong mga company reviews, profit or loss section. Itong si Del-Am guys, hindi natuloy ito kasi nag-retract si Del Monte natin. Basic indicators, technical analysis. So kailangan po natin to para alam po natin yung galawan po ng ating mga stocks. Yung ating mga fundamentals, so kahit na medyo umakyat tayo for the past few days, syempre, risk management pa rin tayo, di ba? So hindi naman mawawala yan. Yan po yung magiging natin, pinaka-security para sa ating capital naman, yung magkaroon po tayo ng risk management sa kanya. Then, follow mo ko guys dito sa ating Palawi Trader na crypto channel naman. So, dito naman is mag-upload tayo ng mga reviews po natin sa ating cryptocurrency. So, later on, sabi nga natin, pag medyo okay na yung galaw po nitong si cryptocurrency, medyo okay naman yung galaw nila ngayong araw na to So, magkakaroon po tayo ng mga updates dito. So, basic lang po yung nilagay ko sa kanya, pero wait lang ng konti. Later on is isasama po natin siya sa ating daily
vlogs naman. Okay? And then follow mo ako guys dito sa ating Facebook account na Palabi Trader. So, andito po, instead na yung mga personal natin, so nilalagay na natin sa mga news yung ating mga personal na opinion dito po sa ating mga stock. So, shout out kay Mr. Kian Ricasa. Ayan, Ace N, let's go. Mukhang nakapondo na kasama si Mr. Patrick Idrosolo natin. So, mga taga-subaybay po dito sa ating channel. Palabi Trader na Facebook page is follow mo lang ako dito guys. So, lahat din is information dito po sa ating mga stocks, and then sa mga news is follow mo po ako dito sa ating Palabi Trader na Twitter account naman. So tingnan natin, basa tayo ng konti dun sa mga na-retweet natin. So mamaya ito tingnan natin, nag-release po tayo ng update. So tingnan natin yung disclosure ng ating Philippine Stock Exchange dito po sa ating Bodega Peak. So website natin to guys So subaybayan mo po yung mga in-upload natin sa kanya. Manila Bulletin, despite the government's reimposing of travel restrictions, may biyahe pa rin naman daw itong si Cebu Pacific. Dami nating na-repost kanina Nickel Asia, ayan, ganda ng earning niya, 579%. So ito pala yung catalyst ni Nickel Asia natin. So tingnan mo guys, bantayan natin to. Baka sumipa din itong si Nickel Asia. ICT records a net income up by 73%. So, ganda din ni ICT natin. PLDT, 5% growth. San Miguel, meron siyang dividendo. So, nagbago na kaya yung Hindi ko napansin si San Miguel nag-drop to ng malakas last time. Meron siyang article dito sa kanya. Yung ating COVID cases. So, meron tayo guys, 8,127. So, medyo mataas na nga po yung COVID cases sa Pilipinas. So, ingat po kayo dyan. Delta variant. So, marami po dito nagkakaroon po ng COVID sa amin. So, 19K nung isang araw naman yung COVID cases dito po sa Malaysia. So, ito guys, yung pinaka-summary ng ating mga nasama. Ito pala si RCB na natanggal, no? Industrial, ACR, EEI, Holding Firms, ABA, Lopez, saan ba si PHA? Ayan. Services Index, PHA, Converge. Ayan. So, bagong pasok po yan sa Blue Chips. TUGS, saka si STI, tanggal. AT Mark or pasok, CPM out naman sa kanya. Ayan. So, AC Energy. So, yung bago nating Blue Chips. Kasama po ni Converge ICT. Congrats po sa mga Ace-natics natin dyan. So, alam nyo na, di ba? Kaya bodega ng bodega yung mga mga foreigner sa kanya ngayon. Ilan ba yung mametik natin? Ang lakas ng net foreign buy nitong si Ace N naman natin. So, 2Trade Asia, MPI, meron siyang 13% yata. Maganda yata yung kanyang income. Odena, to extend Malampaya Life, RRHI. Ba't kaya nagda-drop itong si Robinson's Retail Holdings? Pero okay naman siya, 1.7%. CNPF, so ito si CNPF, maganda yung earnings. Paborito to ni Miss April Tan natin. EEI, alam ko nasama din to dun sa reshuffling. And then the rest, pasada mo na lang po. So, medyo marami tayong na-retweet din kanina umaga, or abangan mo yung summary natin sa Twitter account. So, maglalabas din tayo pag meron tayong time mamaya. And then guys, dun sa mga nag-aral po dito sa ating market is pwede kang sumabay sa atin kung ano yung mga tinitrade ko, yung mga kasama natin, trading community, meron tayong lectures, guide dito po sa ating market. Kung hindi mo alam yung gagawin sa ports mo, pwede ka po dito sa ating Patreon channel naman. So, tingnan mo na lang po kung anong levels yung appropriate sa'yo. And then, pwede ka pang mag-join kasi open pa po siya. So, until next week, open naman siya. Kung gusto mo naman po ng guide dito sa ating stock market. Okay po. So, tingin tayo dito sa ating index. Gamit po si 2Trade Asia. So, si 2Trade Asia po yung broker natin guys. So, sabi ko sa inyo, maganda yung features. Meron siyang conditional buying. So, yun yung mga iba doon sa ilan nating brokers. So, pwede mo siyang gamitin. Ayan. So, wait mo ng konti. Sabi ko nga, yung ating promo naman sa kanya. Ayan. So, makita mo, yung index natin, talagang na profit taking siya kasi medyo for the past few days, talagang bullish naman siya. So, time to take profits naman dun sa mga nakahuli po, dun sa bottom naman natin. So, hindi naman lahat na mula. Pero itong si property, talagang tinatamaan si property. Negative 2.63%. So, ano ba nag-drop dito? Si MEG, malakas. SMPH, ayan, sa mga malls. Baka hindi masyadong kumita kasi nga lockdown, di ba? So, daming bargain. So, ang sarap mamili ngayon, especially doon sa mga blue chips po natin. Kasi, after naman ng August, di ba? Kung sakali matanggal yung ECQ, plus yung nagkakagulo doon sa mga vaccinations natin, matapos na siya,
babalik din naman yung ating mga blue chips naman sa kanya. Kaya tingnan natin kung sino yung mga undervalued dyan na kumikita naman is pwede po natin sigurong tingnan sila and then i-consider naman sa ating investing. So si Globe, si Tel, URC, yung mga nanguna, 45% foreign participation. Ayan, so bumibili na sila guys pumapasok na. So sundan natin kung anong ginagawa ng mga foreign investors natin. So meron siyang net foreign buying, 237 million, 55% local, at then nag-loss nga tayo ng negative 0.58%. So medyo mababa pa rin 4.4 billion yung ating turnover value naman. So si Industrials biglang pumitik pala nung closing. So ano ba yung mga stocks natin? So pwede mo makita dito, click mo lang yung Industrial. So nasama na pala dito si ACN natin kasi nag-gain itong si ACN, si Tech kasama din pala GSMI, Manila Water, si Mer, ayan. So mga industrial po natin yan, mga indices, ayan. Okay, so tingin tayo dito sa ating charting. So based doon sa discussion natin kahapon, di ba? So ay nag-hope tayo mag-stay siya above ng MA100 kahapon kasi nag-overshoot na naman siya kanina, pero nagkaroon naman ng profit taking bago tayo yun nga yung day trading natin sa kanya is sa umpisa pa lang, di ba? So puro profit taking na siya after magkaroon siya ng konting upside ng opening naman natin. So makita mo yung RSI, takot na takot sa RSI 50, so medyo bearish pa rin po. Sabi ko naman sa inyo guys, di ba, parating kasi yung yung ECQ August 6 to August 20. So kung meron kang buying power during this time, sarap siguro mag-ipon, no? Kasi mahina kasi yung market during this time, ECQ syempre. Pero ang anticipation, sabi ko sa inyo, after ng ECQ naman, syempre magiging bullish ulit itong si PSE index. So medyo yung ating MACD is halos pasilip naman. So sana ma-maintain niya yan, or kung hindi man, hindi niya po kayanin kasi nga umpisa ng lockdown natin bukas, dito na lang siya magstay po siya ng above ng ating MA9 naman sa kanya. Okay? So tingin tayo sa ating mga articles na nakita dito. Ito lang naman yung pinakasama rin ng ating website. So Bodega Peak guys So bisitahin mo po yung ating website. Salamat po kung titignan niyo siya. So about sa guide sa mga stock market naman to. So may mga blue chip stock picks tayo dito. Meron tayong mga investing articles sa kanya, sample trades. Kagaya din naman dito sa ating YouTube. Kaya nga lang, sabi ko sa inyo, written articles po siya. So baka meron kayong makuha ng input, mga market news, yung mga trending stocks natin. Nilalagay ko din yung updates, and then check mo na lang po yung ibang sections natin. So dito nga sa Bodega Peak natin, so natuwa tayo kanina nung makita natin yung result kasi naglabasan na nga po siya. So merong nagbago dito sa mga rules ni PSE sa pagpili ng mga blue chips. So sabi dito, there is an increase in free float level requirements from 15 to 20%, in early inclusion for issuances that can comply, adjustment to the rules for inceptions and removals, wherein a listed company shall be included if it ranked 25 or higher, and shall be excluded if ranked 36 or lower. So kaya siguro nasama si Converge ICT naman natin. Si Monde, nasama ba hindi kasama si Monde, di ba? Pero parang may nabasa ako sinama daw si Monde, pero hindi ko naman nakita. So ito po yung pinakasama rin natin. Pumasok si ACN saka si Converge, dalawa lang naman dito sa ating blue chips, and then tinanggal po si DMC at saka natanggal din pala itong si Emperador. Akala ko si si Bloom yung tatanggalin kasi market cap ang usapan, di ba? Pero si Emperador, mamaya tingnan natin ano ba nangyari dito, ba't tinanggal si Emperador natin. Anyway, kung gusto mo makita guys, andito na po sa Bodega Peak na news natin. Click mo na lang dyan sa mga Facebook account natin kung naka-follow ka sa akin. So andyan po yung mga complete na list ng ating mga blue chips. Ayan, so ACN kasama na po dyan, si Converge ICT, ayan, kita mo na, nandyan na po. So mukhang may mga gagalaw na stocks natin. So tingnan po natin bukas, observe natin kung paano yung gagawin na reshuffling ng ating mga fund managers kasi may natanggal, and then meron pong pumasok naman sa kanila. And then yung ibang sector po natin, finance sector, so nandito yung final list. So i-check mo po guys baka kasama dito yung mga stocks mo. Andito pa pala si si Prutas kasama sa industrial index. Nasaan ba si natin? Property, so sila pa rin naman, wala naman natanggal dito sa list. Services, sino ba bago dito? GMA, andito siya, di ba?
Ayan. So, check mo na lang guys ha, kung ano po yung mga nakalagay dito sa news natin. Baka makatulong sa'yo kung hawak mo na stocks is kasama dito. Syempre, malakas yung confidence mo kasi ano siya kasama sa mga sectors natin. So, papasukin yan ng ating mga foreign investors naman. Okay? So, pinakita natin, COVID cases, pataas tayo. So, kahapon is 7,000 cases. So, not so good pinapakita po ng major indices po natin. So, mukhang maganda mamaya dito sa US market. So, nasubaybayan mo ba yung galaw ni Robin Hood natin? Si Hood. Ayan. So, ang ganda ng galaw niya kahapon. Umabot ng 60%. Ayan. So, anyway, kahapon, hindi pala maganda yung index ng US. Ngayon, kahapon hindi rin okay yata sa Europe. Pero ngayon, bumabawi na dito sa ating Europe. Pagdating sa Asia, Hong Kong is down. Japan is okay naman. China is down. Pero the rest, halos mapula yung karamihan dito sa sa Asian indices or hindi masyadong gumalaw. Indonesia medyo pumitik pala itong si Indonesia naman natin. Ayan. So anyway, overall sentiment is okay naman kahit papaano. Ito ang ating mga Asian saka European saka US indices naman natin. Okay? So tingin naman tayo dito sa cryptocurrency. So bumalik pabagsak pala itong si Bitcoins natin. Kanina tumingin ako 38,000 pero pa-drop pala siya. Hindi naman lahat is nagkakaroon ng drop. Medyo selected siya ngayon. Si Bitcoin ang medyo tinamaan ngayon. Pero the rest, Ethereum is okay naman siya. And then, sino ba to? Si Uniswap USD natin is okay din naman siya. Pero the rest, makita mo dito sa chart, dito sa bandang kanan, medyo pabagsak na po yung ating cryptocurrency. So, inantay natin guys, mag-above 40K itong si Bitcoin bago siguro tayo mag-upload sa kanya, mag-review para naman medyo bullish naman yung mga hawak natin pag nag-start na ulit tayo na mag-long para dito sa ating cryptocurrency naman. Okay, so tingin tayo sa ating mga trending stocks. Balik ako dito, refresh ko siya ng konti. And then, unahin natin si ACE. So, congrats mga ACE-natics natin kasi yun nga, blue chips na po itong si ACE. Kaya naman pala bodega ng bodega yung mga mga foreign investors. Tingnan muna natin yung kanyang yung kanyang price action. Type natin ACE, buyers and sellers. Meron po siyang 3.07% gain. So, malaki po yan. Kasi blue chip na po itong si ACE, 231 million. Ayan. So, kahit sino pa nagbubuhos dito? Ang lakas ng buhos naman nung sinalo nitong si mga foreign natin 200. Syempre may nagbenta niyan, pero sinalo po ng ating mga foreigners naman si Call Fidelity, FMS yung main seller, JP Morgan talaga. Ayaw iwanan itong si ACN natin. Si Credit Suisse hindi ko na nakita. Dito ba siya? Kasi pag nagsama yung dalawa, itong si JP Morgan, Credit Suisse, medyo malakas siya. So, Fidelity at Timson, yung isa sa mga buyers natin. Anyway, bullish na tayo ngayon guys kay ACN kasi confirm na po, blue chip na po itong si ACN. So, most likely, ang personal anticipation ko sa kanya, aabot siya dito sa taas na to. Napaka-optimistic na ngayon. So, pwede ko na pong itaas to guys kasi medyo na-break na po. Based dito sa sa mga candles natin, ito yung una, di ba? So nasa 9 pesos, syempre psychological level. Kailangan natin basagin 'yan. And then second is dito na sa 9.4 yung nakita natin sa kanya. Pero kung talagang maganda yung yung volume ni ACN natin, so dito mag-anticipate sa kanya sa around 10 pesos. Pero too early naman. So dito na lang muna tayo. Mas siguro optimistic ako na hanggang dito bago siya mauntog. Dito sa mga around 9.3, 9.4 level itong si ACN. So, kasi kaka-blue chip, baka pitikin muna siya. Pero di ba sabi ni Miss April Tan naman last time, so maganda daw siya. Yung value niya kasi nasa 7 pesos yata ay sinasabi ni Ma'am April. Sabi niya, kasi may anticipation sa blue chips, possible nga na umakyat, which is ganun nga yung nangyari sa kanya, naka-recover siya. And tanong, after nun, masustain kaya niya. So, maganda naman yung earnings niya. Meron tayong nabasa kanina. Meron pala tayo dito. Galing kay Philstar, AC Energy reports higher profits as clean power investment pay off. So, malit lang yung kinita niya ngayon. 5% up year over year. Kasi medyo explosive yung yung pagpapalaki niya ng company last time. So, ngayon, 5% yung tinaas lang po nitong si AC Energy. Pero nonetheless, good news is still a good news. So, above RSI 50, very good po sa ngayon itong si ACN naman natin. Okay? So, pullback kay dito natin, mga dito natics. Anyway, in-adjust naman natin yung support natin sa kanya.
para malit yung chart ko, no? Anyway, sabi nga natin, ito yung pinakauna natin na tinitignan, MA20, pero hindi niya kinaya, no? So, nag-drop itong C dito natin. Tingnan natin yung kanyang price action. Meron siyang negative 2.72%, so nag-loss siya ngayon. Net foreign buying pa rin naman, 2.1 million. Call Fidelity, yung ating main buyer, and then si Call at saka si Fidelity din, yung ating pinaka main seller naman sa kanya. So, ganyan pa rin naman guys, lagyan natin isang malaking descending trend channel. Ito pong si dito natin. And then, yung pinaka immediate na resistance is dito pa rin na automatingin, 7.7, and then support is currently sa MA9, hopefully mag-stay. Kung hindi, pinaka retest natin is nandito sa mga 6.5 level naman itong C dito naman natin. So overall chart pa rin naman niya is mahina pa rin naman itong C dito. Magiging bullish ulit tayo kay dito natin, dito si MA Holdings, pag nakalampas tayo dito sa, or nagkaroon siya ng bagong channel na paakyat po yung kanyang direction. Pero sa ngayon medyo mahina kasi below RSI 50 po itong C dito naman natin. Okay, so tingnan natin, baka mayroon na siyang earnings di abang-abang natin. Nickel, ayan, so sakto yung weight natin last time pala, medyo nalampasan na niya, no? 6.3. Ayan. Malapit na yata ang all-time high ulit itong si nickel po natin. So, kabang-abang din. Maganda yung RSI, volume, MACD, price action. Okay din po siya. So, and then, di ba, sabi natin, maganda yung profits niya, yung binasa natin kanina. So, okay po itong si nickel naman natin based sa kanyang price action. So, tingin ko nga, for the coming few days, possible ma-break niya yung yung 52 weeks high. So 0.16 yung ating gain, maliit lang naman. 3.2 million net foreign buying, call FMS yung main buyer. Call at saka si FMS din po yung ating pinaka main seller. So hindi ko man natatanggalin guys pero pag sakali naka-breakout tayo sa 6.3, ang next na resistance is medyo mataas na, no? So nandiyan naman na yung pinaka price action. So ilalagay ko na medyo mataas yata. Hanap tayo ng konti, yung medyo mas malapit na resistance kasi baka mag-anticipate naman tayo ng sobrang optimism. So nasa resistance siya. So pwede kaya dito, pwede rin siguro kasi may konso ng konti. Ayan. So pwede nating itaas sa 6.8 na itong si nickel. Nag-anticipate na ako ma-break tong 6.4 resistance. Malapit na kasi. Tapos tingnan mo naman, meron po siyang momentum kasi yung mga moving average natin nagkaroon na po siya ng tinatawag natin na alignment of the stars naman. Okay po. So, Merrimart, lakas din ng profit taking kay Merrimart. Nag-drop po siya. So, sakto. Medyo sakto si Merrimart. Tingnan mo. Yung ginuwit natin na iniwan kahapon, di ba? So, nauntog po siya dito sa ating MA20. Tingnan natin yung kanyang price action na. Maganda ba yung ginalaw niya? Nag-drop siya, negative 3.55%, negative 2 million. So, call SB Equities, yung main buyer. Si Abacus naman yung nabubuhos dito po kay Merrimart naman natin. So, medyo malaki na rin kasi yung run-up niya for the past few days. Mabot na siya ng laki pala ng galaw nitong si Merrimart. 16 to 20% po yung ginalaw nitong si Merrimart. Yun ay kung na bottom pick mo naman siya. Pero anyway, tingnan natin bukas, nauntog siya. So, ang gusto natin makita is mag-glide lang siya malapit po dito sa ating MA9 naman. So, hopefully hindi na niya i-retest. Okay na daw yung store opening nitong si Merrimart natin Kaya hindi ko nakita na na-highlight dito sa Investa. Pero may nagbulong sa atin, nagsabi kanina, doon yata sa Facebook natin o dito sa Investa or doon sa YouTube pala natin may nag-comment. Open na daw ng bagong stores itong si Merrimart. Pero wala akong nakita na mga news para maganda sana yun para maging catalyst pakita natin dito kay Merrimart naman natin. So net foreign selling po itong si Merrimart. Next, si BSC. So, medyo malakas yung profit taking po dito kay BSC natin. Nag-up down siya and then dumiretso pababa. Tingnan natin laki din naman kasi yung ginalaw niya. 70, matakain mo 17% in one day. So, profit taking, negative 8.77%. 144K. So, wala masyadong foreign buyer. Call FMS, yung ating main buyer, and then call at saka si FMS din, yung ating pinaka-main seller. So, kagaya din ni dito, kagaya ni Merrimart, katulad ni BSC, hopefully, yung support natin is dito sa ating MA9. Mag-stay po siya dyan. So, hindi ko natatanggalin dito sa baba kasi bearish pa rin naman yung sentiment ng market. Parang nag-bottom naman na siya. So, kailangan natin siguro ng few more candles confirmation. Especially, dapat makalampas sa
MA20 itong si BSC naman natin. Okay, so hindi masyadong maganda yung galaw. So anyway, risk management lang po tayo. Next, PHA. Ayan, so Fanatics. Hopefully, yan na po yung inaantay natin na catalyst. Kasi, di ba, sabi natin, nasama po itong si PHA natin. Napin ko lang ng konti. Nasa na ba siya? Dito pala sa taas yung pinakasama rin natin. Nasama siya dito sa list or dito sa baba. Ayan, sensya na. Kalimutan natin kung saan natin nilagay. Ayan, so financials, ito din binasa natin kanina. RCB out, ACR in. Ayan, so mga may ECR, EI, Pizza, PNX, labas. Ito, pumasok si ABA. Kasama si PHA. Ayan, yan. So kasabay ni PHA dito sa ating services sector, itong si Converge ICT naman natin. Okay, so tingnan natin yung ating price action. Ayan, nawawala tayo. 2.83% yung ating price action, 1.4 million. So okay yan. Good to go, sabi nga nila. Call SB Equities yung ating main buyer, and then call at saka si FMS po yung ating pinaka main seller naman sa kanya. Yan. So okay yan yung nangyari po. May nagtanong sa atin kanina sa Investa so sinagot naman natin siya. So next po si TBGI. May franchise itong si TBGI pero parang gulat lagi yung yung franchise. So ito, franchise drop, and then yung final franchise niya, drop itong si TBGI naman natin. So, anyway, good news pa rin naman sa kanya. Na-approvean po siya ni President Duterte grants new 25-year franchise to 3 broadcast firms. And then kasama nga po itong si Trans-Pacific Broadband Incorporated natin. Asan ba? Hindi ko nakita. Ayan. So, meron siya dito, Trans-Pacific Broadband Group International Incorporated naman natin. Kaya medyo nag-spike po ng price action itong si TBGI. Tingnan natin yung kanyang galawan. Gain pa rin naman siya, 2.56%. Wala masyadong foreigners. Call Bernard, yung ating main buyer, and then si Call at saka si Campos, yung ating pinaka-main seller naman sa kanya. So, not so good lagi yung nang tatrap lagi itong si TBGI. Pero tingnan natin bukas, hindi pala nabago yung yung indicator natin. Baguhin natin ng konti. Ayan, so 0.5 main resistance, pero parang hindi kaya sa Ilagay ko muna dito kaya sa MA100. Ayan, ganyan lang muna. So hindi pa natin alam kasi medyo profit taking. Hopefully mag-bounce lang po siya dito sa ating MA9. So RSI is okay naman, tsaka yung ating MACD formation naman sa kanya. Yun nga lang, medyo nang iipit talaga itong si TBGI kada disclosures po ng kanyang franchise renewal naman. Okay po. So, yun lang yung ating review ngayong araw na to. Dahil pa rin good news, diba? Kung tutuusin, puro good news yun. Kasi marami po tayong bago na pumasok sa blue chips, mga bagong stocks na nandun sa mga sectors natin. So, malaking tulong po sa sentiment ng ating market. Kaya nga lang, bukas kasi start na po ng ating ECQ dyan sa National Capital Region hanggang August 20. Baka maging matamlay po yung ating market. Anyway, sabi ko nga, opportunity po yung 2 weeks, 3 weeks na lockdown natin dyan sa Metro Manila, kahit mag-drop yung ating mga stocks, kasi alam naman natin, gumagawa ng paraan yung ating government, yung vaccination is pinapabilis. Kaya nga lang kanina, nagkagulo yata dun sa sa mall, sa Metro Manila Mall natin. At pinauwi yata yung mga nagpunta sa vaccinations. Kaya nga lang, natatakot daw kasi yung karamihan na gawing mandatory, hindi ka makapunta sa ganitong lugar pag wala kang vaccination. So hopefully hindi yun totoo kasi pa rin naman, voluntary pa rin naman yung vaccinations. Kaya nga lang, at least alam mo, maraming interesado po dun sa ating vaccinations naman. Okay po, so yun lang. Maraming salamat sa inyong panunod at pakikinig. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel, yung ating cryptocurrency Facebook account, Facebook page, yung ating Twitter account, yung ating Bodega Peak guys, pa-support na lang po. Salamat po ulit sa pag-support dito sa ating Bodega Peak. And then, yung ating Patreon account is kung gusto mo ng trading community or guide, especially during this time, mahina po yung ating market, is pwede ko pong sumali dito sa ating Patreon account naman. Okay po, so yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Last day of trading po natin bukas.